Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Sarah. Ang tunog niyon ay tila pumunit sa ere. Sapat na para biglang patahimikin ang masayang pag-uusap at paglalakad ng mga tao sa loob ng abalang mall. Kasunod ng katahimikan ay ang mga bulungan, mga matang puno ng pag-uusisa at paghuhusga na lahat ay nakatutok sa kanya. Naramdaman niya ang matinding hapdi, ang init na unti-unting gumapang sa kanyang pisngi. Ngunit mas matindi ang init na gumapang sa buong pagkatao niya, ang init ng kahihiyan. Wala kang kwentang babae. Ang boses ni Doña Esmeralda, ang kanyang biyenan, ay parang latigo na humagupit sa kanyang pandinig. Isa kang palamunin, isang kahihiyan sa pangalan ng pamilya namin. Kanina lang ay simple lang ang gusto ni Sarah. Isang maliit na sandali ng normalidad. Sinubukan niyang yayain ang asawang si Marco na kumain sa labas, ngunit tumanggi ito. Ang sabi ni Doña Esmeralda, siya na lang daw ang sasama. Isang himala, naisip ni Sarah. Isang pagkakataon para mapalapit ang loob nito sa kanya. Ngayon, alam na niya. Isa pala itong patibong. Dinala siya nito sa pinakamamahaling department store. Pinapili ng mga gamit na alam niyang hindi niya kayang bilhin. At nang sa wakas, ay may nakita siyang isang simpleng handbag na abot kaya ng naipon niyang pera. Iyon ang ginamit nitong sandata. Ibinato iyon ni Doña Esmeralda sa kanyang mukha. Ito ang kaya mo lang bilhin? Sigaw nito kanina, bago ang sampal. Basura, katulad mo. Ngayon, nakayuko si Sarah sa gitna ng maraming tao. Ang buhok niyang nakalugay ay nagsisilbing kurtina para itago ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang mga butil ng luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng mag-unahan sa pagpatak. Sa gitna ng lumalabo niyang paningin, hinanap niya ang isang tao. Ang tanging taong dapat sana ay kakampi niya. Si Marco, ang asawa niya. Natagpuan siya ng kanyang mga mata. Nakatayo ito ilang hakbang lang mula sa kanyang ina, nakatingin sa kanya. Pero ang mga mata nito, walang emosyon. Walang galit para sa ina, walang awa para sa kanya. Ang nakita lang ni Sarah ay ang pag-iwas, ang takot. Isang tingin lang at gumuho ang lahat ng natitirang pag-asa sa puso ni Sarah. Hindi siya nito ipagtatanggol. Kailanman ay hindi siya nito ipinagtanggol. Napalunok siya. Ang bawat bulungan ng mga tao sa paligid ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Naramdaman niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Bumagsak siya sa malamig at makintab na sahig ng mall. Doon, sa gitna ng kahihiyan, sa ilalim ng libu-libong mapanghusgang mga mata, naramdaman ni Sarah ang tuluyang pagkadurog. Ito na siguro ang katapusan. Sana lamunin na lang siya ng lupa. Ngunit biglang may dalawang anino ang tumabon sa kanya. Dalawang pares ng mamahaling leather shoes na itimang huminto sa mismong harapan niya. Dahan-dahan, itinaas ni Sarah ang kanyang mga mata. Dalawang matangkad na lalaki, parehong nakasuot ng eleganteng business suit, ang nakatayo na parang mga pader sa kanyang harapan, nakatalikod sa kanya at nakaharap kay Doña Esmeralda. Ang kanilang presensya ay nagpabago sa hangin sa paligid. Ang mga bulungan ay tuluyang namatay. Ang isa sa kanila, na may mas malapad na balikat, ay dahan-dahang yumuko. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Isang kamay na pamilyar, ngunit parang mula sa isang panaginip. Bago pa man makapagsalita si Sarah, ang isa namang lalaki ang nagsalita. Ang boses nito ay kalmado, ngunit may bigat at lamig na nagpatindig ng balahibo ng lahat ng nakarinig. Ginang Esmeralda, sabi ng lalaki. Ang bawat salita ay malinaw at may diin. Ano ang ginawa ninyo sa kapatid namin? Kapatid. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Sarah, paulit-ulit, na parang isang sirang plaka. Tila nabingi siya sa lahat ng ingay sa paligid. Ang tanging naririnig niya ay ang salitang iyon at ang mabilis na kabog ng sarili niyang dibdib. Dahan-dahan,
Sa tulong ng kamay na nakaabot sa kanya, sinubukan niyang tumayo. Nanginginig pa rin ang kanyang mga tuhod. Nang sa wakas, ay maiangat niya ang kanyang paningin, sinalubong siya ng dalawang mukhang pamilyar mula sa isang malayong nakaraan. Mas matatanda na sila ngayon. Ang mga dati payat na katawan ay napalitan ng matitipunong pangangatawan na balot ng mamahaling damit. Ang mga dati mapaglarong ng ngiti ay napalitan ng mga seryosong panga at mga matang may bigat at lalim. Ngunit ang mga matang iyon, kilala niya ang mga iyon. Liam, halos pabulong niyang sabi. Ang boses ay basag. Ang lalaking tumulong sa kanyang tumayo. Ang kuya niya. Napatingin siya sa isa pa na ngayon ay nakaharap na sa kanya matapos pagsabihan si Doña Esmeralda. Mateo, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Mateo. Isang nangiting puno ng lungkot at pag-aalala. Kami nga, bunso. Sabi nito, ang boses ay malumanay na ngayon. Parang isang panaginip. Ang mga kapatid niyang inakala niyang matagal nang nakalimot sa kanya ay narito. Sa harap niya. Anong kalokohan ito? Singhal ni Doña Esmeralda. Nababawi na ang pagkabigla. Mga kapatid, ang alam ko ay ulila na ang babaeng yan. Sino kayo para makialam dito? Hindi lumingon si Mateo. Ang atensyon nito at ni Liam ay nakay Sara lamang. Marco! Utos ni Doña Esmeralda sa anak. Gawin mo ang dapat. Paalisin mo ang mga impostor na ito. Lalapit sana si Marco. Mahal. Simula nito, iniabot ang kamay kay Sara. Ngunit bago pa man ito makalapit, isang tingin lang mula kay Liam ang nagpatigil dito. Isang tingin na puno ng matinding galit at pagkasuklam. Walang salitang binitawan, pero sapat na yon para mapaatras si Marco na parang napaso. Hinubad ni Liam ang kanyang coat at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Sara na parang isang kalasag na poprotekta sa kanya mula sa mga mapanuring mata ng mundo. Umalis na tayo dito, mahinang sabi ni Liam. Inakay siya ng dalawa palayo. Walang sino man ang nangahas na humarang sa kanila. Para silang mga hari na naglalakad sa gitna ng kanilang mga nasasakupan. Habang papalayo, narinig pa ni Sara ang sigaw ni Doña Esmeralda. Ngunit ang tunog niyon ay unti-unti nang humina. Nilalamon ng distansya. Isinakay siya sa isang itim at makintab na sasakyan na hindi niya alam kung anong modelo. Pero sigurado siyang katumbas na nito ang halaga ng bahay nila ni Marco. Ang loob nito ay tahimik at malamig. Biglang naputol ang koneksyon niya sa magulong mundo sa labas. Tahimik lang sila sa buong biyahe. Si Sara ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga gusali na mabilis na lumilipas. Pero ang isip niya ay lumilipad. Ang dami niyang tanong. Paano? Bakit ngayon lang? Naramdaman niya ang dahan-dahang paghaplos ni Mateo sa kanyang likod. Isang simpleng kilos, pero naghatid iyon ng kakaibang kapanatagan na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi nagtagal, huminto ang sasakyan sa basement ng isang napakataas na gusali. Iginiya siya ng magkapatid papasok sa isang private elevator na umakyat ng walang hinto. Bumukas ang pinto nito at tumambad sa kanya ang isang napakalawak na penthouse unit. Ang sahig ay gawa sa puting marmol. Ang mga bintana ay mula sahig hanggang kisame at tanaw mula roon ang buong syudad. Magpahinga ka muna, Sara, sabi ni Liam. Ang boses ay mas malumanay na ngayon. Nasa ligtas ka ng lugar. Iniwan siya ng mga ito sa malambot na sofa. Pakiramdam ni Sara ay lumulutang siya. Ang lahat ng nangyari, ang sampal, ang kahihiyan, ang pagdating ng mga kapatid niya ay parang eksena sa isang pelikula. Maya-maya, lumapit si Mateo. May dala itong isang baso ng tubig at isang brown folder. Inilapag niya ito sa lamesa sa harapan ni Sara. Alam naming pagod ka na at maraming tanong, sabi ni Mateo. Umupo ito sa tapat niya. Ang mga mata nito ay seryoso.
Pero bago tayo gumawa ng kahit ano, itinulak nito ng bahagya ang folder palapit sa kanya. Kailangan mong malaman ang katotohanan tungkol sa asawa mo. Isang malakas na kalabog ang gumising sa diwa ni Marco. Ang isang porselanang plorera na nagkakahalaga marahil ng 100,000 piso ay nagkadurog-durog sa pader, ilang pulgada lang mula sa kanyang ulo. "Hayop ka, Marco! Wala kang silbi!" Ang boses ni Doña Esmeralda ay mas matalas pa sa mga bubog na kumalat sa sahig. Namumula ang mukha nito sa galit at ang mga ugat sa leeg nito ay tila puputok anumang oras. "Hindi mo man lang inalam kung sino ang pamilya ng babaeng yon? Pinaniwala mo ako na isa lang siyang mahirap na ulila. Ngayon, tingnan mo, 2 bilyonaryo ang kapatid niya. Marco, bilyonaryo." Napayuko si Marco, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa takot. Alam niya. Siyempre, alam niya. Mabilis na pumasok siya sa kanyang study at isinara ang pinto para lang makatakas sa bunganga ng kanyang ina. Sumandal siya sa pinto at napapikit. Bumalik sa kanyang alaala ang isang gabi, mahigit 2 taon na ang nakalipas. Gabi bago siya mag-propose kay Sarah. Dahil sa pag-uusisa, hinanap niya ang apelyido ni Sarah sa internet. Wala siyang masyadong nakita tungkol sa mga magulang nito, maliban sa isang lumang balita tungkol sa pagkalugi ng negosyo at isang aksidente. Ngunit may isang link siyang binuksan, isang international business article, at naroon ang mga pangalan: Liam at Mateo Reyes, mga CEO ng isang tanyag na international tech company. Nakasulat doon na sila ay mga Pilipinong inampon ng isang malayong kamag-anak sa Amerika matapos ang trahedya sa kanilang pamilya. Nakita ni Marco ang mga litrato, ang mga net worth, ang mga zero na halos hindi magkasya sa screen. Noon, isang plano ang nabuo sa kanyang isip, isang sugal. Pakakasalan niya si Sarah. Gagamitin niya ang pagmamahal nito sa kanya. At kapag dumating ang panahon, kapag nakontak na niya ang mga kapatid nito, isang malaking oportunidad ang magbubukas para sa kanya, para sa pamilya nila. Hindi niya inasahan na ganito ang magiging pagpapakilala nila. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nanginginig ang kamay, na hinanap niya ang pangalan ni Sarah. Mahal, iyon pa rin ang pangalan nito sa contacts niya. Tinawagan niya, isang ring, 2, 3. "The number you have dialed is currently unavailable." Sinubukan niya ulit. Ganun pa rin. Binlock siya. Binlock siya ni Sarah. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang sikmura. Hindi pwede to," pabulong niyang sabi sa sarili. "Mahal ako ni Sarah. Kailangan ko lang siyang makausap. Mapapatawad niya ako." Sinubukan niyang kumalma. Tama, mahal siya ni Sarah. Sa loob ng 2 taon, tiniis nito ang lahat para sa kanya. Isang pag-uusap lang, isang yakap, ilang matatamis na salita. Babalik din ito sa kanya. Sigurado siya. "Marco!" Ang sigaw ng kanyang ina mula sa labas ng pinto ang nagpabalik sa kanya sa katotohanan. Binuksan niya ang pinto. Nakatayo roon si Doña Esmeralda. Ang mga mata ay nanlilisik. "Wala akong pakialam kung paano mo gagawin," mariin nitong sabi. "Suyuin mo. Lumuhod ka kung kailangan. Gawin mo ang lahat. Ibabalik mo si Sarah sa pamamahay na ito. Maliwanag?" Tumango lang si Marco. Pabalang na tinalikuran siya nito. Naiwan siyang nakatayo roon. Gulong-gulo ang isip. Nag-iisip ng susunod na hakbang. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang notifikasyon, isang email. Tiningnan niya kung kanino galing. Mula sa isang pangalang hindi niya kilala. Pero ang subject ng email ang nagpatigil sa paghinga niya. Subject: Notice of an Emergency Shareholders Meeting. Corpin naramdaman ni Marco na nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang Corp ang pangalan ng kumpanya ng pamilya nila. Nagsimula na sila. "Sell all of it." Ang boses ni Liam ay malamig at walang bakas ng anumang emosyon.
Sa malaking screen na sa harapan niya, 6 na mukha ng mga portfolio managers mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nakatingin sa kanya. Bawat isa ay may bahid ng pag-aalala. Sir Liam, that's a significant portion of our holdings in local real estate. Sabi ng isang lalaki mula sa Singapore. It will trigger a panic sell and could destabilize. I know what it will do. Putol ni Liam, hindi nagbabago ang tono. That is the objective. Unload everything connected to Corp. Start with their primary creditors. I want their stock value to drop by at least 30% before the market closes in Manila. Walang nangahas na sumagot pa. Isang tango na lang mula sa mga nasa screen ang naging hudyat na susundin nila ang utos. Good. Pinatay ni Liam ang video conference. Tumayo siya mula sa kanyang upuan sa loob ng high-tech na home office ng penthouse at lumapit sa bintana. Sa ibaba, ang mga ilaw ng syudad ay parang mga bituin na nagkalat sa lupa. Bawat isang ilaw na yon ay isang kwento. At sa isa sa mga gusaling iyon, ang pamilyang nagpahirap sa kapatid niya ay nagsisimula nang maramdaman ng lindol na siya mismo ang lumikha. Ito ay simula pa lang. Lumabas siya ng opisina. Sa malawak na sala, nakita niya si Mateo na tahimik na nakaupo sa tabi ni Sarah. Nakabaluktot si Sarah sa isang sulok ng sofa, yakap-yakap ang unan. Sa kanyang kandungan ay nakabukas ang folder na ibinigay nila. Ang folder na naglalaman ng katibayan na matagal nang alam ni Marco ang tungkol sa kanila. Walang luha sa mga mata ni Sarah. Ang nakita ni Liam ay isang blangkong ekspresyon. Mas masakit pagmasdan iyon kaysa sa pag-iyak. Iyon ang itsura ng isang taong tuluyan nang nawalan ng tiwala. Narinig niya ang mahinang boses ni Mateo. Sinabi niya sa akin na kung hindi ako papayag na magpakasal, ititigil niya ang pagpapadala ng pera para sa gamot ni Tia Elena. Nagsalubong ang kilay ni Liam. Naramdaman niya ang pamilyar na pag-init ng kanyang dugo. Bawat kwento na ibinabahagi ni Sarah ay isang karagdagang gatong sa apoy ng galit sa kanyang dibdib. Dahan-dahan, lumapit si Liam. Hindi siya nagsalita. Kumuha lang siya ng isang kumot at maingat na ibinalot iyon sa mga balikat ng kapatid. Napatingala si Sarah sa kanya at sa isang saglit nakita ni Liam ang batang babae na huli niyang nakita. Maraming taon na ang nakalipas, isang batang puno ng takot at pagkalito. Hindi ka na dapat pang bumalik doon, Sarah, mahinang sabi ni Liam. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Sarah, tumama sa papel na nasa folder. Wala na akong babalikan, sabi nito. Ang boses ay halos hangin na lang. Gusto niyang sabihin na narito na sila, na mayroon na itong pamilya. Pero alam niyang hindi iyon sapat. Kailangan nilang burahin ang sakit. At para magawa iyon, kailangan nilang wasakin ang pinagmulan nito. Iniwan niya ang magkapatid at bumalik sa kanyang opisina. Pagsara niya ng pinto, tumunog ang kanyang cellphone, ang assistant niya. Sir, sabi nito sa kabilang linya, our plan is working. The stock price of Corp Mona has already dropped 22%. Tumatawag na si Doña Esmeralda sa lahat ng kanyang mga contact pero walang gustong tumulong sa kanya. Good. Keep me updated, sagot ni Liam. Ilang oras pa ang lumipas. Nang lumabas siyang muli, nakita niyang nakatulog na si Sarah sa sofa. Ang ulo ay nakasandal sa balikat ni Mateo na matiyagang nagbabantay. Pinagmasdan ni Liam ang payapang mukha ng kanyang kapatid. Ang mga bakas ng luha ay tuyo na sa pisngi nito. Ilang gabi, kaya itong umiyak ng mag-isa. Ilang beses itong nasaktan nang wala man lang silang kaalam-alam. Pinangako nila sa kanilang mga magulang na aalagaan nila ang isa't isa. Nabigo kami sayo, bunso, sabi ni Liam sa kanyang isip. Naramdaman niya ang pagtiim ng kanyang panga. Nabigo kami sa'yo noon, hinding-hindi na mauulit iyon. Muling tumunog ang kanyang cellphone. Ang assistant niya ulit. Sir, may problema po yata. Sabi nito, may pag-aalala sa boses. May impormasyon kaming natanggap.
Kakakontak lang ni Doña Esmeralda sa isang kilalang-kilalang blogger. Mukhang may binabalak siyang gawin at madumi po ang laro niya. Ilang araw nang nakakulong si Sarah sa loob ng penthouse. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakakatulog siya ng mahimbing at kumakain sa tamang oras. Inaalagaan siya ng kanyang mga kapatid. Si Liam, sa kabila ng pagiging abala, ay laging sinisigurong komportable siya. Si Mateo naman ay laging nasa tabi niya, kinakausap siya, pinapatawa at pinapaalala sa kanya ang mga masasayang alaala ng kanilang kabataan. Unti-unti, nararamdaman niyang bumabalik ang lakas sa kanyang katawan at isipan. Ang sugat na dulot ng kahihiyan ay nagsisimula ng maghilom. Ngunit ang kapayapaan ay isang marupok na bagay, madaling mabasag. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila, napansin ni Sarah na parehong seryoso ang mukha ng kanyang mga kuya habang nakatingin sa kani-kanilang tablet. May problema ba? Tanong niya. Nagkatinginan sina Liam at Mateo. Isang tingin na tila nag-uusap. Si Mateo ang unang nagsalita. Sarah, malumanay nitong sabi, may gusto lang sana kaming sabihin. Huwag kang mag-alala. Maayos din namin to. Bago pa man makapagtanong si Sarah kung ano yon, tumunog ang kanyang cellphone. Isang kaibigan mula sa dati niyang trabaho ang tumatawag. Hello, Jen? Sarah. Oh my God, Sarah. Nakita mo na ba? Ang boses ni Jen ay nag-aalala. Yung article online. Grabe, hindi ako makapaniwala. Biglang kinabahan si Sarah. Anong article? Pagkababa ng tawag, nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang kanyang social media. At doon, sa pinakatuktok ng kanyang newsfeed, nakita niya ang kanyang mukha. Isang litratong kuha noong kasal nila ni Marco, kung saan nakangiti siya. Ngunit ang titulo ng article ay isang sampal. Mas masakit pa sa sampal na natanggap niya sa mall. Ang babaeng ahas. Paano nilinlang ng isang mahirap na ulila ang isang kilalang pamilya para sa pera? Binuksan niya ang link. Ang bawat salita ay lason. Nakasulat doon kung paano di umano ay itinago niya ang kanyang tunay na pagkatao. Kung paano niya pinalabas na isa siyang inosenteng babae, pero ang totoo ay isa siyang manggagamit. Isang gold digger. May mga pekeng testimonya mula sa mga kakilala na nagsasabing lagi niyang ipinagyayabang na makakaahon siya sa hirap sa pamamagitan ng pag-aasawa. Ang pinakamasakit ay ang mga detalye tungkol sa kanyang pamilya, kung paano sila nalugi, kung paano siya naiwan. Ginawa iyong isang kwento ng kasakiman na tila ba minana niya ang pagiging desperado mula sa kanyang mga magulang. Sarah, huwag mo nang basahin yan, sabi ni Liam. Ang boses ay mariin, pero huli na ang lahat. Nabasa na niya ang mga komento. Kaya pala, halata naman sa itsura. Kawawang Doña Esmeralda, ang bait-bait pa naman niya. Gold digger, karma is real. Bagay lang sa kanya ang mapahiya. Bawat komento ay isang bato na ipinupukol sa kanya. Ang kahihiyan na naramdaman niya sa mall ay bumalik. Mas matindi, mas malawak. Ngayon, hindi lang iilang tao ang humuhusga sa kanya. Buong mundo na. Tumunog ulit ang cellphone niya. Si Mark, sinagot niya ito. Hindi niya alam kung bakit. Mahal? Ang boses ni Marco ay malambing, puno ng pekeng pag-aalala. Nakita ko na. Grabe ang ginawa nila sa'yo. Umuwi ka na dito. Mahal, haharapin natin to ng magkasama. Magkasama? Sa unang pagkakataon, narinig ni Sarah ang kasinungalingan sa boses nito. Ang panginginig, ang takot. Hindi ito nag-aalala para sa kanya. Nag-aalala ito para sa sarili nito. Isang apoy ang biglang nag-alab sa kanyang dibdib. Isang apoy na binuo ng galit at sakit. Huwag mo akong tawaging mahal, sabi ni Sarah. Ang boses ay malamig at matigas. Sarah,
Ano ka ba? Pinatay niya ang tawag. Ibinaba niya ang cellphone sa lamesa. Tumingin siya sa kanyang mga kuya. Nakita niya ang galit sa mga mata ni Liam at ang pag-aalala kay Mateo. Aayusin namin to, Sarah, sabi ni Mateo. Umiling si Sarah. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang galit ay hindi nawawala. Pero sa ilalim niyon, may ibang umuusbong. Isang bagay na matagal nang natutulog sa loob niya. Katatagan. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang pag-iyak. Biglang may nag-doorbell ng sunod-sunod. Nagkatinginan sila. Naglakad ang isang security guard papunta sa intercom. Sir Liam, nandito po sa baba si Sir Marco, sabi ng guard. Nagpupumilit pong umakyat. May dalang bulaklak. Nagtiim ang bagang ni Liam. Sabihin mo hindi siya pwedeng... May sinasabi po siya. Putol ng guard, ang boses ay nag-aalangan. Sabi niya po, pumunta ako dito para sunduin ang asawa ko. Kinidnap siya ng dalawa niyang kapatid. Palabasin niyo siya. Ang boses ni Sarah ay matatag. Nagulat sina Liam at Mateo sa sinabi niya. Sarah, hindi mo kailangang harapin ang gagong yon, sabi ni Liam. Ang galit ay halata sa kanyang tono. Hindi kuya, sagot ni Sarah. Tumingin siya sa mga mata nito. Kailangan ko. Para sa sarili ko. Nagkatinginan ang magkapatid. Sa huli, si Mateo ang tumango. Okay, pero nandito lang kami sa likod mo. Ilang sandali pa, sinabihan nila ang security na papasukin si Marco sa lobby ng gusali. Ngunit doon lang. Bumaba si Sarah gamit ang elevator. Kasama ang dalawa niyang kapatid na tahimik na nakasunod sa likuran. Pagbukas ng pinto ng elevator, nakita niya agad si Marco. Nakatayo ito sa gitna ng malawak na lobby, hawak ang isang malaking buke ng mga rosas. Nang makita siya nito, isang ngangiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngingiting pilit, isang ngiting kalkulado. Mahal, sabi nito. Akmang lalapit para yakapin siya. Ngunit huminto si Sarah ilang talampakan mula sa kanya. Ang lamig sa kanyang mga mata ay sapat na para pigilan ang anumang paglapit. Anong kailangan mo, Marco? Tanong niya. Ang boses ay walang emosyon. Natigilan si Marco. Tila hindi niya inaasahan ang ganitong pagsalubong. Tumingin siya sa likuran ni Sarah. Nakita sina Liam at Mateo na nakatayo na parang mga bantay. Gusto kitang kausapin. Nang tayong dalawa lang, sabi nito. Ibinaba ang boses. Wala na tayong kailangang pag-usapan ng pribado, sagot ni Sarah. Lahat ng sasabihin mo, kaya nilang marinig. Napalunok si Marco. Nawala ang pekeng kamangiti sa kanyang mukha. Napalitan iyon ng desperasyon. Sarah, please. Pagmamakaawa nito. Kailangan mong kausapin ang mga kapatid mo. Tigilan na nila ang ginagawa nila. Ang kumpanya. Malapit nang bumagsak ang kumpanya ni Mama. Hindi kumibo si Sarah. Tinitigan niya lang ito. Hinintay niya. Hinintay niya ang isang salita ng pagsisisi, isang salita ng paghingi ng tawad para sa lahat ng sakit na dinulot nito. Pero wala. Kasalanan niyo naman yan, hindi ba? Mahinang sabi ni Sarah. Hindi mo naiintindihan. Biglang tumaas ang boses ni Marco. Pinapahirapan nila kami. At para saan? Para sa isang maliit na sampal. Sarah, pamilya pa rin tayo. Hindi ba dapat magtulungan tayo? Pamilya. Isang mapait na tawa ang gustong kumawala sa lalamunan ni Sarah, ngunit pinigilan niya. Kailan mo ako tinuring na pamilya, Marco? Tanong niya. Ang boses ay nagsisimula ng manginig sa pigil na galit. Noong hinayaan mong tapakan ni Mama mo ang pagkatao ko, noong tumayo ka lang at pinanood akong sampalin at ipahiya sa harap ng maraming tao, saan ka noon, Marco? Hindi makasagot si Marco. Namula ang kanyang mukha, hindi sa hiya, kundi sa galit. Ginagawa ko ang lahat para sa atin. Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na lobby. Ang buke ng rosas ay nalaglag mula sa kanyang kamay. Hindi mo ba nakikita?
Matagal ko nang alam ang tungkol sa kanila. Tinangka ko silang kontakin para sa negosyo, para sa kinabukasan natin. Nagpadala ako ng email sa kanila, 1 taon na ang nakalipas, pero binaliwala lang nila ako. Isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa hangin. Natigilan si Sarah. Ang bawat salita ni Marco ay parang isang kutsilyong dahan-dahang ibinabaon sa kanyang puso. 1 taon na ang nakalipas. Ibig sabihin, bago pa ang lahat ng matitinding pang-aapi, bago pa ang mga luha, bago pa ang kahihiyan, alam na niya. At hindi niya sinabi, hinayaan niya lang mangyari ang lahat. Ang pag-ibig na inaakala niyang totoo ay isa palang malaking kasinungalingan. Isa siyang baraha. Isang alas na itinatago niya, naghihintay ng tamang pagkakataon para gamitin. Naramdaman ni Sarah ang paglamig ng kanyang buong katawan. Ang apoy ng galit na naramdaman niya kanina ay biglang namatay. Ang natira ay abo. Isang malamig at walang katapusang kawalan. Tumingala siya at tinitigan ang lalaking minsan niyang minahal. Ngayon, ang nakikita niya lang ay isang estranghero. Isang duwag. Isang sakim na estranghero. Dahan-dahan, humakbang siya palapit kay Marco. Bawat hakbang ay may bigat, bawat hakbang ay isang paglaya. Nang nasa harapan na niya ito, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay kalmado, malinaw, at kasing talim ng bubog. Ang annulment papers, sabi niya, ipapadala ko sa'yo. Pagkatapos noon, tumalikod siya. Naglakad siya palayo, hindi na lumingon pa. Iniwan niya si Marco na nakatulala sa gitna ng lobby, napapaligiran ng mga nagkalat na talulot ng Ross. Ang pagtulog ay isang karangyaan na hindi kayang bayaran ni Mateo. Sa loob ng 24 na oras, ang conference room ng penthouse ay ginawa niyang war room. Napapaligiran siya ng mga screen na nagpapakita ng mga stock market charts, mga legal documents, at mga network diagrams. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng kape at determinasyon. Ang mga salita ni Marco ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Nagpadala ako ng email sa kanila, 1 taon na ang nakalipas. Ang galit na naramdaman ni Mateo ay hindi kasing init ng kay Liam. Ito ay mas malamig, mas mapanuri. Isang galit na naghahanap ng mga bitak, ng mga kahinaan na pwedeng pagsimulan ng ganti. Kung nagawa ni Marco na itago ang ganoong klaseng sikreto, ano pa kaya ang kayang itago ng ina nito? I-cross-reference ninyo ang lahat ng major transactions ng Corp sa loob ng nakalipas na 10 taon. Utos ni Mateo sa kanyang team sa pamamagitan ng isang video call. Gusto kong makita ang lahat. Mga shell corporations, mga silent partners, mga biglaang pagbabago sa board. Lahat. Habang nagtatrabaho ang kanyang mga tao, ang isip niya ay lumipad pabalik sa nakaraan. Naalala niya ang mukha ng kanilang ama na laging pagod, ang mga mata ng kanilang ina na laging may bakas ng luha. Naalala niya ang araw na sinabi sa kanila na wala na ang lahat, ang bahay, ang negosyo, ang kinabukasan. Ang sakit ng alaala na yon ay hindi kailanman nawala. Tila isang multo na laging nakasunod sa kanila ni Liam. Sir Mateo, isang boses mula sa speaker ang pumutol sa kanyang pag-iisip. May nakita kaming pangalan na paulit-ulit na lumalabas bilang business partner ng Corp sa maraming malalaking proyekto, Ricardo Villanueva. Biglang nanigas si Mateo, Ricardo Villanueva. Ang pangalang yon, ang karibal ng kanilang ama sa negosyo. Ang taong unang-unang nag-alok na bilhin ang kanilang kumpanya sa pinakamababang halaga noong nagsisimula pa lang itong malugi. Mag-focus kayo sa kanya, maring sabi ni Mateo. Tingnan ninyo ang lahat ng koneksyon niya kay Doña Esmeralda. Lumipas ang ilang oras. Nag-umaga na. Tumayo si Mateo para mag-inat at nakita niya si Sarah sa may kusina. Umiinom ng kape habang nakatitig sa kanyang laptop. Hindi na ito umiiyak. Ang nakikita niya sa mukha nito ngayon ay isang tahimik na determinasyon.
Tila may hinahanap ito online, mga lumang contact, mga dating katrabaho. Isang maliit na bahagi ng dating Sara ang nagsisimulang bumalik. Napangiti ng bahagya si Mateo. Ang laban na ito ay hindi na lang para protektahan si Sara. Para na rin ito sa pagbibigay sa kanya ng lakas para muling tumayo sa sarili niyang mga paa. Sir! Napabalik ang atensyon ni Mateo sa screen. May nakita kami. 10 taon na ang nakalipas. 1 linggo matapos ideklarang bankrupt ang kumpanya ng pamilya ninyo. Binili ang lahat ng assets nito ng isang bagong tatag na Shell Corporation. Ang halaga, napakababa. Naramdaman ni Mateo ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Kaninong pangalan ang nakalagay sa Shell Corp na yan? Walang direkta, sir. Pero na-trace namin ang funding. Galing ito sa isa pang kumpanya na pag-aari pala ni Doña Esmeralda. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa isip ni Mateo. Ang pagkalugi, ang alok ni Ricardo, ang biglaang pagbili ng isang misteryosong kumpanya, ang partnership ni Ricardo at Esmeralda. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang plano, isang sabuatan. Kinuha ni Mateo ang kanyang cellphone at tinawagan si Liam. Kuya, sabi niya, ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong bagsik. Alam ko na. Ang alin? Tanong ni Liam sa kabilang linya. Lahat. Kung bakit tayo nawalan. Kung sino ang totoong sumira sa pamilya natin. Huminga ng malalim si Mateo. Kuya, hindi na lang ito paghihiganti para kay Sara. Hustisya ito para kina mama at papa. Ang pagtuklas sa katotohanan tungkol sa sabuatan nina, Doña Esmeralda at Ricardo ay nagbigay ng bagong direksyon sa laban. Ngunit habang sina Liam at Mateo ay abala sa pagkalkal ng ebidensya, si Doña Esmeralda, na ngayon ay tila isang hayop na nasukol, ay naghahanda ng sarili niyang kamandag. Isang gabi, habang nag-iisa si Sara sa sala at pinipilit na magbasa ng libro para libangin ang sarili, sunod-sunod na pumasok ang mga notifikasyon sa kanyang cellphone, mga mensahe mula sa mga kaibigan at ilang kamag-anak na matagal nang hindi niya nakakausap. Sara, totoo ba ito? Nakita ko ang balita. Just be strong. Hindi ako makapaniwala. Isang pamilyar na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kamay na binuksan niya ang isang link na ipinadala sa kanya. Ito ay isang panayam. Isang eksklusibong panayam kay Doña Esmeralda. Nakaupo ito sa isang eleganteng silya. Ang muka ay puno ng pekeng awa at pagdadalamhati. Ang titulo ay nakasulat sa malalaking letra. Ang tragedya sa likod ng kasakiman. Ama ni Sara, nagpakamatay dahil sa utang sa sugal. Nanlamig ang buong katawan ni Sara. Pinilit niyang basahin ang mga salita. Sa panayam, sinabi ni Doña Esmeralda na labag man sa kanyang kalooban, ay kailangan niyang sabihin ang totoo. Ikinuwento niya na ang ama pala ni Sara ay hindi namatay sa isang simpleng car accident. Ang totoo raw, ito ay isang suicide. Lulong daw ito sa sugal at nang mabaon sa utang at malugi ang negosyo, tinakasan nito ang responsibilidad sa pamamagitan ng pagkitil sa sariling buhay. Matagal nang alam ni Sara ang katotohanan ito, sabi ni Doña Esmeralda sa video. Ang mga mata ay kunwari may luha. Iyon marahil ang dahilan kung bakit siya naging desperada na makahanap ng mayamang mapapangasawa para takasan ang anino ng kahihiyan na iniwan ng kanyang ama. Hindi totoo. Bumalik sa alaala ni Sara ang araw ng libing, ang itsura ng kanyang ama sa kabaong, ang walang katapusang pag-iyak ng kanyang ina. Ang mga pulis na nagsabing ito ay isang aksidente, isang truck na nawalan ng preno. Ngunit ang lason ng kasinungalingan ni Doña Esmeralda ay mabisa. Itinanim nito ang isang maliit na binhi ng pagdududa. Paano kung may hindi sinabi sa kanya? Paano kung ang buong buhay niya ay nakatayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan? Ang sakit ay hindi na sa puso.
nasa kaluluwa na. Ang atake na ito ay hindi na tungkol sa pera o sa pagiging gold digger. Tinira nito ang pinakasagradong bagay sa kanya, ang alaala at dangal ng kanyang mga magulang. Dumating sina Liam at Mateo, ang mga muka ay puno ng matinding galit. Hayop ang babaeng yon, walang kaluluwa. Sigaw ni Liam, hinagis ang kanyang briefcase sa sahig. Sarah, huwag kang maniwala sa kahit anong sinabi niya, sabi ni Mateo, lumapit sa kanya. Pero parang wala nang naririnig si Sarah. Ang mga boses nila ay dumadaan lang sa kanyang tainga. Ang nakikita niya lang ay ang mukha ng kanyang ama, ang nangiti nito, ang mga yakap nito. Bigla siyang napahagulgol, isang iyak na nanggagaling sa pinakailalim ng kanyang pagkatao. Isang iyak ng isang batang naulila, hindi lang sa mga magulang, kundi pati na rin sa katotohanan. Tumakbo siya papasok sa kanyang silid at isinara ang pinto. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa unan at doon inilabas ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pagod. Pakiramdam niya ay talo na siya. Kahit gaano kayaman o kapangyarihan ng kanyang mga kuya, hindi nila kayang ibalik ang nasira na. Ang pangalan ng kanyang ama, ang kapayapaan ng kanilang alaala. Tumingin siya sa bintana, sa madilim na kalangitan. Para saan pa ang laban na ito? Baka nga tama si Doña Esmeralda. Baka nga isa lang siyang kahihiyan. Isang babaeng nagdadala ng kamalasan. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Balak niya sanang huwag pansinin. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na sagutin ito. Hello, sabi niya. Ang boses ay paos at basag. Ilang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang boses na mahina at nanginginig ang nagsalita. Isang boses na matagal na niyang hindi naririnig. Sarah, apo, si Tia Elena mo to. Ang tiyahin niya, ang kapatid ng kanyang ina, ang nag-alaga sa kanya noong bata pa siya. Tia, nakita ko ang balita, anak, sabi ng matanda. Ang boses ay puno ng pighati. Ang mga kasinungalingan ng babaeng yon. Pakinggan mo ako, Sarah. Huminga ng malalim ang matanda. Ang sinabi niya tungkol sa papa mo, hindi iyon ang buong katotohanan. Ang boses ni Tia Elena sa kabilang linya ay parang isang sinulid ng liwanag sa gitna ng madilim na silid kung nasaan si Sarah. Anong ibig ninyong sabihin, Tia? Tanong ni Sarah, dahan-dahang bumangon mula sa pagkakasubsob sa kama. Isang malalim na buntong hininga ang narinig niya. Matagal ko itong itinago, apo, dahil sa takot, dahil sa bilin ng papa mo. Nagsimulang ikwento ng matanda. Bago ang aksidente, isang gabi raw ay dumating ang ama ni Sarah sa bahay nila, balisa at hindi mapakali. May iniabot itong isang maliit at lumang notebook. Sabi niya sa akin, Elena, itago mo to. Huwag mong ipapakita kahit kanino, lalo na sa mga bata. Kung may mangyaring masama sa akin, ito ang magpapatunay ng lahat. Nagpatuloy ang matanda. Nakasulat dyan ang lahat, Sarah. Ang mga transaksyon, ang mga panloloko ni Ricardo, ang mga pagbabanta na natatanggap niya. Hindi siya nagpakamatay, apo. Pinlano ang lahat. Ginipit siya. Inipit. Pinagmukha nilang aksidente ang nangyari. Napatakip ng bibig si Sarah. Ang bawat salita ng kanyang tiyahin ay parang isang piraso ng puzzle na bumubuo sa isang larawang puno ng sakit at kataksilan. Nasaan? Nasaan po ang notebook, Tia? Nasa akin pa. Itinago ko sa pinakatatagong baul sa bahay. Takot na takot ako noon, Sarah. Isang hamak na labandera lang ako. Anong laban ko sa mayayaman? Ang mga luhang pumapatak sa mata ni Sarah ngayon ay hindi na luha ng pagkatalo. Ito ay luha ng galit, ng panghihinayang,
at ng isang bagong tuklas na determinasyon. Pagkatapos ng tawag, pinunasan niya ang kanyang mukha. Huminga siya ng malalim. Lumabas siya ng silid. Naabutan niya sina Liam at Mateo sa sala, nag-uusap ng may matinding pag-aalala sa mukha. Natigil sila nang makita siya. "Sarah, okay ka lang?" tanong ni Mateo. Hindi siya sumagot. Sa halip nagsalita siya. Ang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may bigat na hindi pa nila naririnig mula sa kanya kailanman. Tumawag si Tia Elena. Ikinuwento niya ang lahat tungkol sa notebook, tungkol sa habilin ng kanilang ama. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mga kuya. Ang galit ay napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ay isang mas malalim at mas madilim na klase ng galit. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Liam. Isang tawag lang at isang private helicopter ang ipinadala para sunduin ang matanda niyang tiyahin sa probinsya at dalhin ito at ang notebook ng ligtas sa Maynila. Ilang oras pa, hawak na nila ang huling piraso. Ang notebook ay lumana. Ang mga pahina ay naninilaw. Ngunit ang sulat kamay ng kanilang ama ay malinaw pa. Nakadetalye doon ang bawat meeting, bawat kasunduan, bawat dirty trick na ginawa ni Ricardo Villanueva na may suporta mula sa isang tahimik na investor na walang iba kundi si Doña Esmeralda. Ito ang ebidensyang hindi kayang pasinungalingan. Tinitigan ni Sarah ang kanyang refleksyon sa madilim na screen ng telebisyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng umiiyak kanina. Ang mga mata nito ay hindi na puno ng takot. Ang mga ito ay puno ng apoy. Naintindihan niya ngayon. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbawi. Pagbawi sa dangal na ninakaw sa kanyang pamilya. Tumingin siya sa kanyang mga kuya. May press conference sila bukas, hindi ba? Tanong niya. Tumutukoy sa balitang narinig nila na mag-aanunsyo ng malaking merger sina Doña Esmeralda at Ricardo. Isang paraan para pag-isahin ang kanilang mga kumpanya at itago ang kanilang mga ninakaw na yaman. Tumango si Liam. Oo, sa isang 5-star hotel. Akala nila, tapos na ang laban. Isang maliit, mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Sarah. Magaling, sabi niya. Dahil sa pagkakataong ito, ako mismo ang haharap sa kanila. Nagkatinginan sina Liam at Mateo, nakikita ang bagong lakas sa kanilang bunsong kapatid. Ito na ang babaeng matagal na nilang gustong makita muli. Biglang tumunog ang cellphone ni Liam. Isang mensahe mula sa kanyang intelligence team. Nakuha namin ang itineraryo ng presscon, sabi ni Liam habang binabasa ang mensahe. Itinaas niya ang kanyang tingin. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nagkamali sila ng akala, sabi ni Sarah, tinapos ang nasa isip ng kapatid. Sila mismo ang naglatag ng sarili nilang bitag. Ang ballroom ng hotel ay puno ng mga nagkikislapang ilaw mula sa mga kamera at nagbubulungang mga mamamahayag. Sa entablado, nakaupo sa isang eleganteng panel sina Doña Esmeralda at Ricardo Villanueva. Ang mga ngiti sa kanilang mga labi ay nagpapakita ng labis na kumpiyansa. Ito ang araw ng kanilang tagumpay. Ang pagsasanib puwersa ng kanilang mga imperyo. Sa isang sulok ng ballroom, nakatayo si Marco. Pinapanood ang kanyang ina. May ngiti rin sa kanyang labi. Sa wakas, matatapos na ang lahat ng gulo. Magiging mas mayaman at makapangyarihan sila. Si Sarah, isa na lamang siyang masamang alaala. At ngayon, sabi ng MC, para sa formal na paglagda ng kasunduan, narito na sina Madam Esmeralda at Ginoong Ricardo Villanueva. Tumayo ang dalawa sa gitna ng entablado, sa harap ng isang malaking lamesa kung saan nakalatag ang mga dokumento. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngunit bago pa man nila mahawakan ang mga pluma, biglang bumukas ng malakas ang malaking pinto sa likuran ng ballroom. Lahat ng atensyon ay napunta roon.
Mula sa dilim, unang lumabas si Liam, pagkatapos ay si Mateo. Ang kanilang presensya ay agad na nagpatahimik sa buong silid. Ngunit hindi sila ang tinitingnan ng lahat. Ang tinitingnan nila ay ang babaeng naglalakad sa pagitan ng dalawa, si Sarah. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos. Ang kanyang paglakad ay marahan, ngunit may bigat. Ang kanyang mukha ay kalmado, at ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang sa dalawang tao sa entablado. Ang nanatiis sa mukha ni na Esmeralda at Ricardo ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagkabigla at hindi maitagong kaba. "Anong ginagawa ninyo dito?" Sigaw ni Esmeralda. "Security! Palabasin ang mga yan." Ngunit walang security na lumapit. Sa halip, ang malaking screen sa likod ng entablado na kanina lang ay nagpapakita ng mga logo ng kanilang kumpanya ay biglang nag-iba ng display. Lumabas doon ang mga kopya ng mga pahina mula sa isang lumang notebook, mga numero, mga petsa, mga pangalan, at sa ibaba ng bawat transaksyon ang mga pirma ni na Ricardo Villanueva at ng ama ni Sarah. Kasunod noon ay mga bank records, ang daloy ng pera mula sa kumpanya ni Ricardo papunta sa Shell Corporation na pag-aari ni Doña Esmeralda. Nagsimulang magbulungan ang mga mamamahayag. Ang mga kamera ay mabilis na lumipat ng focus mula sa entablado patungo sa mga ebidensyang ipinapakita. "Mga kasinungalingan, gawa-gawa lang yan," sigaw ni Ricardo, ngunit ang panginginig sa kanyang boses ay hindi maitago. Hindi nagsalita sina Liam at Mateo. Sa halip, nagbigay sila ng daan. Si Sarah ang dahan-dahang umakyat sa entablado. Kinuha niya ang isang mikropono mula sa MC na natutulala lang. Humarap siya sa lahat. "Ang pangalan ko po ay Sarah Reyes." Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. At ang lalaking nasa likod ng notebook na yan ay ang aking ama, si Antonio Reyes. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Esmeralda. "Ipinakalat ninyo na ang aking ama ay isang sugarol at isang duwag na tumakas sa kanyang mga responsibilidad. Ngunit ang katotohanan, siya ay isang matapat na tao na nilinlang, ginipit, at ninakawan ng dalawang taong pinagkatiwalaan niya. Itinuro niya si Ricardo. Niniloloko ninyo siya sa negosyo. Pagkatapos ay itinuro niya si Esmeralda. At kayo ang nagpondo sa panlolokong yon. Kinuha ninyo ang lahat mula sa amin." "Hindi totoo yan," sigaw ni Esmeralda. Ang mukha ay namumutla na. "Ang totoo," pagpapatuloy ni Sarah. "Hindi pinapansin ang pagsinghal nito, ay hindi ako pumunta dito para maghiganti. Pumunta ako dito para bawiin ang tanging bagay na hindi ninyo kayang bilhin o nakawin, ang dangal." Ang kanyang mga salita ay tumama sa puso ng lahat ng nakikinig. "Ang dangal ng aking ama na inyong siniraan at ang dangal ko na inyong tinapakan." Sa hudyat mula kay Liam, isa pang grupo ng mga tao ang pumasok sa ballroom. Mga lalaking nakasuot ng uniforme ng pulis. Gumuho ang mundo ni na Ricardo at Esmeralda. Habang isinusubo ang posas sa kanilang mga kamay, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Lahat ay nakatutok kay Sarah. Si Marco, na kanina pa hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan, ay nanigas. Ang lahat ng kanyang pinangarap, ang pera, ang kapangyarihan, ay naglaho na parang bula sa isang iglap. Matapos ang lahat ng kaguluhan, habang inilalabas na ng mga pulis ang dalawa, naglakas loob si Marco na lumapit kay Sarah, na ngayon ay pababa na ng entablado. "Sarah," sabi niya, ang boses ay halos pabulong, "patawarin mo ako. Please." Huminto si Sarah. Tiningnan niya ito. Ang lalaking minsan ay buong puso niyang minahal, ngunit wala na siyang nakitang kahit ano. Wala ng pag-ibig, wala ng galit, wala na lang. Hindi siya nagsalita.
Tinalikuran niya ito at naglakad palapit sa kanyang mga kuya. Sabay-sabay silang naglakad palabas ng ballroom, iniwan si Marco na nag-iisa sa gitna ng gumuhong mundo na siya rin mismo ang tumulong na buuin. Lumipas ang 6 na buwan, ang ingay ng iskandalo ay unti-unti nang humupa. Ang mga pangalan ni Doña Esmeralda at Ricardo Villanueva ay naging babala na lamang sa mundo ng negosyo. Ang corp ay tuluyan ng bumagsak, binili ng piraso-piraso ng ibang mga kumpanya. Si Marco, matapos mawala ang lahat, ay nabalita ang umalis ng bansa. Dala ang kahihiyan. Para kay Sarah, ang 6 na buwan na yon ay isang tahimik na paglalakbay pabalik sa kanyang sarili. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang salamin sa isang maliit na opisina. Hindi ito kasing lawak ng penthouse ng kanyang mga kuya, pero ito ay sa kanya. Ang pangalang nakasulat sa pinto ay Sinag Foundation, A New Dawn for Women. Hawak niya ang isang ballpen. Sa kanyang harapan, sa ibabaw ng lamesa, ay ang huling dokumento ng kanyang annulment. Final and executory. Malaya na siya. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. Walang pag-aalinlangan, nilagdaan niya ang papel. Pagtayo niya, isang ngiti ng kapayapaan ang sumilay sa kanyang mga labi. Noong gabing iyon, sa isang maliit na event, formal niyang inilunsad ang kanyang foundation. Isang pundasyon na tutulong sa mga babaeng biktima ng emosyonal at pinansyal na pang-aabuso. Gamit ang perang minana niya mula sa danyos na nakuha ng kanyang mga kapatid, pinili niyang gamitin ito para bigyan ng pag-asa ang iba. Sa kanyang maikling talumpati, hindi niya binanggit ang kanyang mga pinagdaanan. Sa halip, nagsalita siya tungkol sa pagpapatawad. Ang tunay na paglaya ay hindi nagmumula sa paghihiganti, sabi niya, sa harap ng maliit na grupo ng mga kaibigan at taga-suporta. Ito ay nagmumula sa pagpapatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa ating mga sarili. Ang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag nang hayaang manatili pa sa ating puso ang mga taong nanakit sa atin. Sa isang sulok, tahimik siyang pinapanood ni Liam at Mateo. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamahal para sa kanilang bunsong kapatid. Kinabukasan, isang linggo ng umaga, magkakasama silang 3, ngunit hindi sa isang mamahaling restaurant o sa isang mall. Nasa sementeryo sila. Sa harap ng puntod ng kanilang mga magulang, naglagay si Sarah ng isang bouquet ng mga puting bulaklak. Ang puntod ay malinis at naalagaan na ngayon. "Hi, Mapa," mahinang sabi ni Sarah, hinahaplos ang malamig na marmol. "Okay na po kami." Tumayo siya sa tabi ni Liam at Mateo. Magkahawak kamay silang 3, nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Pinapanood ang sinag ng araw na tumatagos sa mga dahon. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman nilang buo sila. Ang sakit ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito isang sugat na sariwa. Isa na itong peklat, isang paalala ng kanilang pinagdaanan at ng lakas na kanilang natuklasan. "Uwi na tayo?" tanong ni Liam. Tumango si Sarah. "Uwi na tayo." Habang naglalakad sila palayo, biglang tumunog ang cellphone ni Sarah. Isang email. Binuksan niya ito. Ito ay isang job offer. Hindi lang basta isang trabaho. Ito ay isang alok para pamunuan ng isang malaking proyekto sa isang respetadong kumpanya. Isang posisyon na inaalok sa kanya, hindi dahil sa kanyang mga kapatid, kundi dahil sa kanyang sariling kakayahan at resume na ipinadala niya ilang linggo na ang nakalipas. Napangiti si Sarah. Tumingin siya sa kalangitan. Asul ito at walang ulap. Ito na, ang simula. Hindi lang isang pagbabalik, kundi isang bagong-bagong pagsilang.